Good morning guys. Guys, pag-usapan po natin yung natandaan niyo po yung kinuha po na 90 billion ng mula sa PhilHealth at sasabihin nila na ilalagay doon sa ibang proyekto at gagamitin. Ito guys, mayroong natuklasan na yung may pinupunduhan sila guys yung Guimaras Bridge na nagko-connecting sa Negros. At ito yung pala ay pandid na, mayroon pa lang pondo at bakit doon pa rin linagay yung pera na kinuha sa PhilHealth. Ito guys, pakinggan po natin, ito po yung nakakamangha po na balita. 9.9 billion that was impounded from the funds of PhilHealth na inilipat nga, binalik sa National Treasury for unprogrammed appropriations. Palalawakin ko lang yung they diverted it into projects na wala nang kinalaman sa kalusugan at hindi urgent. So, infrastructure. Binabanggit itong Panay, Guimaras, na bridge project, which was, Panay, Guimaras, Negros Island Bridge Project. Diba, Dr. Tony, which was already, appears to be fully funded already by the itong Export-Import Bank ng Korea. 174.49 billion. So ano yung urgency na i-transfer mo yung pondo para sa kalusugan ng Pilipino para dito sa bridge project na ito na napondohan na pala ng Export-Import Bank ng Korea? Hindi ba, parang palala na ng palala yung naririnig natin na sitwasyon tungkol sa ginawa po sa pera ng PhilHealth. Ano po? Sa press conference ni Justice Carpio, tawag ng technical malversation. Kasi kung naka-earmark ang pera sa PhilHealth, according to the law, ng Universal Healthcare Law at ng Sin Tax Law, earmark yun eh. Hindi mo pwedeng ilipat yan to other projects other than health. Kung fully funded yung infrastructure projects na yan, yung PGN, yung Panay, Guimaras, Negros, yung right to pay, bridges and everything, anong sense of urgency? Infrastruktura yan. Pwede magawa yan in 5 years or 10 years at may fully funded na. Diba? Puputin yung sa kalusugan, yun ang pinaka-urgent matter ng bawat Pilipino. It's crazy. It's absurd. Diba? It's important to get the money na pinamamatay ng maraming Pilipino. Araw-araw may nag-heart attack, may na-stroke, nakaka-cancer. Ang dami naghihirap, pupus ang savings nila. So it's crazy to get the money to infrastructure projects na hindi naman absolute ang need. Yes. Peace process. Dr. ito lang, just to clarify, kasi di ba 89 billion nga po yung pinag-uusapan po natin, pero yung actual po, na na-remit lang po sa National Treasury was only 60 billion kasi di ba napahinto rin, napa-TRO rin, yung dalawa, yung last two, bale yung balance po na 29.9, correct? Yeah. I have the timelines for that. Pinasok si Secretary Resto January of 2024. Nung pagpasok niya, February 2024, the Department of Finance released Circular 003-2024 implementing the use of the idle GOCC funds to unprogrammed appropriation. In April, in a cabinet meeting, dinirect ang PhilHealth to remit 90 billion. Ito na, And then May 2024, ang first tranche ay 20 billion. Yes. And then August, Another 20. 10 billion. 10. And then yung kahuli-hulihan, October, doon total of 60 billion. Yun na ang TRO. So in Yun na ang effect, TRO. So hindi na yung last na 30 billion. In effect, ang nakuha nila 60 billion. 60 billion. 2010, Pinasusoli ba? 30. Okay. Ano ba yung ano bang specific order ng ating Korte Suprema? Yung nakuha na nila na 60 billion, pinasusoli ba? O tiniar na lang na wag na i-release yung the rest of it, yung 29.9 billion? May prayer po ang petitioner, lalo na sina Justice Carpio. Ang tawag doon status quo ante. It's a legal remedy. Tutukli nila yung 60 billion. So, ang TRO para itigil yung natitirang 30 billion. Na-remit. Na-remit. Pero merong prayer dyan na isuli nila yung 60 billion. Kasi yung buo na 60 billion. Yung akin naman, constitutionality ng 2025 budget, zero subsidy.
Oo, napaka-importante yan kasi first time wala kang budget eh. Pero may prayer pa rin ako na related doon na dapat hindi pwedeng manguha ang other agencies ng pera from PhilHealth. Yeah. Itigil na yan kasi rider provision yan nasa GA na pag sobra ka, paano mo nalaman sobra kulang nga? Yan ang una. TRO para maitigil ka agad yung zero subsidy. Number 3, i-release ka agad nila yung pondo kasi ang dami naghihirap among the prayers na gusto natin. And then, number 4, mailagay talaga sa batas talaga na guaranteed na i-increase talaga nila yung packages na yan na pinapangako nila. Kasi puro pangako, pero wala ka namang IRR na nakikita. Diba? So, those are things eh. Nag-increase sila para daw sa outpatient package, emergency. Pero anong timelines po? So, those are things na ang hirap po eh, na they're doing this. At mabuti na lang, sabi ko nga, bakit sa Korte Suprema? Para malinaw na nandun yung mga data ng COA, nandun yung actuarial report, nandun yung financial report, napakahalaga niyan. Para sa ganun, madesisyonan na once and for all about all the PhilHealth issues. Sabi ko, kailangan natin tapusin lahat ito para maayos natin ang ating healthcare system. Guidelines at listahan ng mga benepisyaryo para ho yan sa mga tatanggap ng ayuda mula sa Kapusan Kita o AKAP program ng pamahalaan. Ito po ay matapos na kumpirmahin ng Department of Labor and Employment na wala pa silang listahan ng minimum wage earners. At ayon sa mga nakuhang impormasyon ng mambabatas, tila taliwas o hindi tugma ang mga datos ng mga kinaukulang. Ito po mga kuyang, kung tandaan niyo po yung isang magaling na mayor ng Baguio City na si Mayor Magalong, yung in-expose yung AKAP. Ito ngayon ang malaking kaguluhan ngayon kasi nga walang sigurado kung sino talaga yung yung tatanggap o beneficiary ng AKAP na yan. Kasi nga para daw yan sa mga kapos sa mga kinikita. At ngayon, walang ipapakita yung DSWD na listahan o sino yung tatanggap. So ito ngayon ang nanggalaiti ngayon si Amy Marcos kung paano nila i-distribute itong AKAP na ayuda na ito. Pakinggan po natin mga kuyang. So ito po yung pinagdiskusyonan na ito sa pangunguna ni Senador Amy Marcos at ipong pakinggan o ano po yung nangyayari po. Para sa pangampanya ng mga kakandidato sa midterm elections. Okay lang kung makontent. Paano sila gagawa ng listahan ng minimum wage? Wala silang listahan ng minimum wage. Mas lalong wala silang listahan ng informal, contractual, and less than minimum wage. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Yan ang sermon ni Senador Amy Marcos sa mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development at Labor and Employment matapos madiskubre na wala pang malinaw na guidelines at listahan na matatanggap ng ayuda mula sa Kapusan Kita program ng gobyerno. Your Honor, it's not the MSWD or the provincial social worker. But your guidelines precisely say. Sa pagdinig ng Senado sa issue ng AKAP, hinanap ni Marcos ang listahan ng mga beneficiaries. Ano raw ang kasigurahan na hindi gagamitin ito ng mga kandidato ngayong kampanya at tamang mga beneficiaries ang makikinabang. At iba pang May listahan ba kayo? May direktoryo ba ng minimum wage? wala pong pangalan. Kung meron lang po na available yung numero ng mga minimum wage. Malalaman kung sino yung tamang beneficiary. Wala naman pala kayong listahan ng minimum wage. Pero ang paliwanag, walang listahan ng minimum wage. Wala po. Sa Oleman o sa DSWD. Wala po. At ito ang target ng AKAP, yung hindi naliwanag kung sino sila. Ayon sa DSWD, bahagi ng probisyon ng AKAP, ang mga makakatanggap ng pondo ay mga individual na kumikita na mas mababa sa minimum wage
at matindi na apekto Ihayit madahayo yan. Ano yan? Araw-araw? ang ginagawang dole na wala pang listahan ang minimum wage earners. Nagtutuklasin pa. Apo. Taga ba? Taga Saranda? Andyan yung programa, hindi alam kung kanino pamimigay. Tama? Sa nakuhang detalye ni Marcos mula sa Employers Association of the Philippines, aabot lang sa 2 milyon ang sumusweldo ng minimum pero sa datos ng dole, aabot ito sa 5 milyon. Kami po ay may mga inspecting din. Nag-i-inspect po kami ng mga kumpanya. Nalalaman po namin kung sino yung mga kababayan po natin na minimum wage earner at hindi mga minimum wage earner. Although may limitation din po at ang unang limitation wala pa. Pero kinukwestiyon ni Marcos ang hakbang dahil mas marami pa raw may hirap pa nangangailangan ng ayuda tulad ng mga sumusweldo na mas mababa sa minimum. Eh, hindi nga workers yung GWD at saka senior eh. So, hindi sila qualified. Then, karami lang tayo para nagkakaliban tungkol sa programa. Litong-litong po kami. At kung yan ang guidelines na ibibigay sa COMELEC, hindi ko alam kung ang kopya sa utos ng Pangulo na dapat maliwanag at may safeguards. Kinukwestiyon rin ng ilang grupo ang hakbang dahil bakit ang unahing bigyan ng tulong ang may trabaho samantalang milyon-milyong Pinoy ang walang income. I think we should be clear now if a person is unemployed because he cannot find employment, kasama ba siya? Because there will be more. Maubos yung pera sa those unemployed na. I mean, we will not be, let's not talk about minimum wage anymore because if you include those unemployed because they cannot find work, they should be given priority. Isa pa sa sinita ng Marcos, bakit nga ba mga empleyadong makakananggap ng below minimum wage ang bibigyan ng akap samantalang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasweldo ng mas mababa pa sa itinatakdang minimum wage? Bakit pe-premiuhan ng akap yung mga labag sa batas? Pero ang pagpe-premiuhan po natin doon po yung mga manggagawa. Nanaisin pa rin po ba natin na although may separate pong proseso in requiring employers to pay workers the required minimum wage. Pero ang tingin, Sasagipin yung employee at walang parusa sa employer. meron po, it does not set aside the liability of the employer from paying minimum wage. Pero ang tinitingnan po kasi na Habang naglalabag sa batas yung employer, ang pamahalaan ng gobyerno muna ang magbabayad ng akap. Tama ba yun? Humarap naman sa pagdinig si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at inireklamo ang ani matinding korupsyon sa pamamahagi ng akap. Bukod sa present ang mga politiko sa distribusyon, ang pamamahagi depende sa endorsement ng isang mambabatas. Napakalawak po ng ginagawa ngayon. Ibig sabihin naman, lalo po silang gumagaling. Lalo silang gumagaling kasi tuwing natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng workaround sa mga projects. Pero matindi man talaga rito sa aside from the project, another source of corruption is itong funds na ganito na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries kasi sa dami mapipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mapapalitaan na lang nila 5,000 pa rin nila. Pero sa dami mapipirma na lang. Alex, sabi ng COMELEC kung mabibigo ang DSWD na magsumite ng malinaw na guidelines, hindi ito ilalagay o sa exemption. Ibig sabihin, hindi ito maaaring ipatupad, lalo na sa panahon ng pangampanya ng mga kandidato. Sabi kanina ni Justice Carpio, dapat maging malinaw yung listahan tulad ng ginawa sa 4Ps. Kung hindi raw mangyayari ito, Alex, maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad na ilang probesyon ng pambansang budget. Ito ngayon, kuya nga, patong-patong ngayon ang kaso ngayon ni Martin Romualdez at kasama nito dahil sa insertion po ng 241 billion na insertion doon sa BICAM. So ito po ngayon yung sumambulat na balita at
At talaga pong ito talaga makakasuhan ito si Martin Romualdez at iba pang mga kasama nito sa pagmanipula sa BICAM na umabot nga ito ng 240 billion ayon sa suma total sa insertion ng nasa BICAM. Ate pong pakinggan. Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents, sina House Speaker Martin Romualdez, 3 iba pang kongresista at 2 hindi pinangalan ng individual dahil po sa sinasabing maanumalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupo nagsampa ng mga kaso sa Ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso, kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringa. Erlo. Ali, bukod sa kasong kriminal ay may tuturing din daw na maraming mga paglabag ang mababang kapulungan ng Kongreso patungkol pa rin nga di sa insyon ng tribunal budget. At sa kriminal, Ali, ay itinuturing din ng grupo na ito'y paglabag din o criminal offense sa mga Pilipinas. Formal nang nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Antalion Alvarez kasama ilang opisyales ng Citizen Crime Watch Group na si Jimmy Bondoc, Raul Lambino at iba pa. Sinampa sa Ombudsman ng grupo ang 12 counts ng falsification of legislative documents na nakasalig sa Article 170 Revised Penal Code at violation ng Section 3E ng RA number 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ayon kay Representative Alvarez, minabuti na nilang dalhin sa Ombudsman ang kaso dahil na rin daw sa dami ng naging paglabag ng mga ito sa batas. Ang sa ating inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon, may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napag-desisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman. Bukod kay Romualdez, responded din sa kaso sina Representative Elizaldico, Representative at Majority Leader Manuel Dalipe, Stella Kimbo at iba pa. Kabilang sa unang ninamag umano ang falsification of public documents at iba pa, at marami din silang nakitang lapses o idinagdag sa GAA na hindi umano dapat kailangan. Kinwestiyon nila ang mga bagong insertion sa GAA na kung saan may tuturing nilang falsified insertion sa budget. Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinorek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Paliwanag pa ng grupo, kaya 12 counts ang isinampa nilang kaso ay 12 beses din kasi umanong pinunuan ang mga blankong bahagi ng GAA habang inaprubahan ng BICAM at 0 dapat anilang nakarating sa Pangulo ay dapat 0 din. Dapat anilang inilagay lamang dito ay wrong grammar o wrong spelling at hindi 0 ang inilagay kaya nagkaroon ng karagdagang numero sa total budget. 12 beses anila ito ginawa na nagkaroon ng illegal insertion. Iginit nila na ang krimen ay hindi lamang paglabag sa revised penal code. Ito ay may tuturing din daw na offense sa mga Pilipino. Sinabi naman ni Alvarez na ang substantial budget insertion ay ginawa ng walang congressional approval at hindi raw tinalakay sa ginawang bicameral conference committee. Tinanggi naman ng grupo na may kinalaman ito sa politika at may tuturing nilang isang krimen. Di rin daw ito timing sa kasalukuyang nangyayaring kaganapan. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung kukuha ka ng krimen, yun ang timing. Kukuha ka ng krimen, alam naman, i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede.
Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Wala din nila itong koneksyon sa inihain na impeachment complaint ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte at itinanggi nila ang paratang ng Kongreso na diversionary tactic ang ginawa nilang pagsasampa ng kaso. Magkaiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Bungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila na yung kaso. Kaya silang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget. Samantala, Ali, inaalam na rin ng grupo yung mga staff na naging bahagi o naging kasama doon sa insertion na kanila din daw na nakatakdang masampahan ng kaso dahil liable din daw ang mga ito, lalo na kung unlawful yung instruction sa kanila. Naniniwala naman ang grupo, tiwala ang grupo, kumpiyansa sila na mapupush through itong mga kaso na ito at magkakaroon ng resulta sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Ali. Okay.